Oo, ngayon. Huy! Mayor! Sis Viol, hindi kita marinig, hindi kita makita din. Interview Chito? Who's Chito, RB? Actually, guys, hindi kita marinig. Okay na? Ayun. Ay, sandali. Break na po ka. Ha? Laksan ko lang. Mas maganda siguro wala nang ganito. Okay. RD, kita di kami sa aking Hala, parang hindi ko masyadong marinig, sis. yan, parang hindi ko na Parang ano ba nangyayari? Parang ang hina ng ano ko. Ay. Teka. Sis, pwede ba mag-shift na lang ako sa phone? Kasi kinagamit ko yung tablet. O, kasi parang ang ano eh. Nawi-weirdo. Okay. Ano ulit ako? Okay. Lit ko. Okay. So RB, are you still there? So I was actually gonna make a video, like a talking video kanina, but because we just got home from Costco. Of course, nag-content kami doon. I was gonna make a talking video kanina tapos i-post ko siya. Kasi I'm not one to randomly send a message to people. Tapos ang dami-dami niyong sinasuggest, na, merong nagpa-private message din sa akin na hopefully ma-interview mo si ganito, ganyan. Ang gawin nyo na lang guys, pumunta kayo doon sa nakapin na video about sa Clean Catch Voice. Tapos itag nyo doon kung sino yung gusto nyo na interviewin ko. Kasi parang kahit ako mismo, I mean, I'm open to people like sending me a message. Pero pag ano kasi, nahihiya kasi ako like out of the blue, magsisend ako ng message sa mga sinasuggest nyo. Nakakahiya. Send me an invitation ulit, Sis Viol. Today is a very interesting interview. Anna Far? Oo, tag mo din doon si Joel kung gusto nyo. Doon sa nakapin ko dito na ano, yung sa Clean Catch Voice na video, para hindi masyadong nakakahiya, para makita nila na hindi ako basta-basta lang nagme-message sa mga tao. Kasi nahiya talaga ako, guys. Thank you in advance. Okay. Set up muna natin yung cam. Yun. Yun. Oh, yan, okay na. Yes. Yes. Okay, magsimula na tayo. Yes. Okay. All right. So, guys, my name is Jenny. This is my voice, Clean Catch Voice. And today we have a very special guest. And I'm actually really excited about this Clean Catch Voice episode because this is different and very informative. And our guest today is Keynes and Pam. Oh. Kindly introduce yourself. Yes. Ako po si Mami Viol. Mami ni Keynes. Si Keynes po talaga yung nag-start nito. Kung social media, ano namin, journey talaga. So, call me Mami Viol po. Okay, so I guess we could start. Yung Clean Catch Voice kasi, I just want to start with this. Yung Clean Catch Voice kasi is I came up with it. Kasi di ba lahat naman tayo, meron tayong mga bosses. And me as a Filipino, I figured, you know, you guys are showing love and support for the channel, yung Clean Catch channel namin ng husband ko na si Greg. We might as well
use our voice, yung mga bosses natin to spread awareness, yung mga love and positivity and all that, yung anything that would inspire each other to make this world a better place, kumbaga. But, hala, merong tumawag. nawala, nawala siya. Hi, Karen! I see you. Thank you for being here. Ayan. May tumawag. Sorry. No. I share yung link sa sa Facebook page. I guess we could start with your social media journey. Kasi, for the people who don't know yet, na-interview ko na, like I said kanina, na-interview na namin si Sis Viol last year. Last year. Oo, like when I co-hosted with Sis Nance, kasi yung mommy ni Jessa Saragosa wasn't available at that time. So, let's start with your social media journey. When was this na nagsimula ka? And what platform ka nagsimula? Dito talaga sa TikTok. Ang nakakatawa, kasi nakita ko ngayon yung video, this is talaga, ito yung first day, day 1 namin ng social media, 2 years ago. Nakakatawa, kasi nakita ko yung, alam mo naman, di ba sa TikTok yung merong on this day? Yes. So kanina nakita ko, sabi ko, wow, ito pala yung namin, first day pala namin na nag-upload. Goosebump. Ang galing, no? Kasi, so, yun, sinasabi ko naman before na nag-start kami kasi wala talaga sa plan. Sabi ko kay kuya. Ha? Wait lang, ma'am. Okay. Kuya, pakibupipi. Wiwi daw. Sorry. Sorry. Wala kasi akong yaya today. So, si kuya muna inistorbo ko para si Kane. So, going Parang back. nasa sala tayo, ganun. Going back, sabi ko nga, kasi nga, dito kasi sa TikTok, 'di ba, ang daling mag-edit. Maglagay ka ng video, then automatic maaanohan na siya ng sounds. So, talagang wala ko idea. Pagdating sa social media talaga, kung late bloomer talaga. Imagine mo, nagkaroon ako ng TikTok. 3 years na siya sa internet. Wala pa akong TikTok. So, nung nakikita ko may nag-edit, nagtanong ako. Yun nga, inano nga nila na ganun lang, upload mo lang. So, tinry ko. Tapos, since nga yung video kasi medyo talagang catchy, since nga ang late pa ni Keynes, 2 years and 9 months. Tapos, nakikita nila nagsuswimming. And hindi yung swimming na ganun-ganun lang sa water. As in, literal na lumulubog siya. So, parang yun overnight, parang wow, 100,000 views agad. So, doon talaga kami nag-start. Dito talaga sa TikTok. Okay, so yung very first video na pinost mo dito sa TikTok, immediately yung pagsiswimming niya talaga. Yun talaga. Doon talaga siya naging na nag-viral. Doon talaga siya sumikat. So ano yung, what would you say ang percentage ng feedback ng tao? Is it like mostly positive or meron ding mga negative? Well, nung una, puro positive lang. Hi, hi. Hello po. Follow ka na niya. So, yun nga, mostly talaga, lang, nung una, wow. Tapos, tinatanong ako kung ilang taon siya. Wala pa, hindi ko pa na-experience yung parang merong bashing at that moment, no? So, parang mga 5 days na siya nasa TikTok. Wala pa ako na-experience na ganon. So, mostly, tinatanong ilang taon siya, tapos parang, wow, ang galing naman. Ganito lang yung age. Tapos, marunong nang mag-swim. Tapos eventually, parang napapansin ko, meron nang parang hindi naman bata yan eh. Or sasabihin, parang, unano naman yan eh. Yung ganon, may mga ganon ng sense. So, okay, I'm sure by now you have gotten used to yung mga ganong not so nice feedback. Ayoko yan. Pero naalala mo yung pinaka-first na talaga, like it hit you, na yung parang you just wanna ignore it, but then that comment got you. Naalala mo yun siya? Merong isa, pero may nauna talaga na parang, makaka-experience pala kami ng ganitong comment. Pero, hindi siya ganun talaga nag-mark sa akin. Ang nag-mark sa akin talaga,
yung comment na, kasi I explain yun yung talagang, so, after nung sa swimming niya din, of course, nakikita ko na nagtatanong sila and then I'll explain. Tapos, yung about the word unano, na talagang meron nakipag back and forth siya sa akin. Kasi parang, ang ano kasi nun, explanation. So, syempre may nagtatanong na kung kung siya ba ay may dwarfism or what. And then I'll explain na medyo for us, yung word na unano is somewhat derogatory para sa amin. So ngayon, talagang ano siya sa akin, back and forth na, bakit, bakit masama yung word na unano, yun naman talaga ang direct na translation niya sa Tagalog, ganyan-ganyan. So, talaga kasi noong time na yun, parang emotional na ako. Medyo teary-eye ako pag nag-video, reply sa kanya. Tapos sabi ni Daddy, kasi ako naman yung tipo na every time na I reply, tapos hindi niya ako tinitigilan. Pag nasabi ko na yung piece ko, yung mga facts na gusto kong i-explain, then I'll stop na. Nag-stop na talaga ako makipag-argue sa kanya. Yun, kaya siya nag-mark sa akin. That was the first time na talagang ilang beses ako nag-video reply just to explain my part. O kaya yung point ko dun sa word na yun. So, yun. Okay, so whenever you do like a video reply, are we talking about just one person? Yes. Oh my gosh, are you serious? Oo. Grabe. Kasi talagang he keeps on insisting na yung point niya versus my point. So, ganon. So, syempre kaya ako sinasabi yung point ko is because andito ako sa situation na to It's my personal experience. Kumbaga, personal kong damdamin yung nandun. Siya kasi more on, alam mo naman dito sa atin, parang marami yung talagang, dahil sa, yun na napapasin ko lately, na kapag yung tipo na sobrang talino yung tao, parang, hindi pwedeng ma-bend yung kanyang facts, yung gano'n. Hindi mo na pwedeng i-inject ng ibang idea. Talagang, kasi ganito, talaga igaganyan niya sa'yo, i-insist niya talaga sa'yo, di ba? Ako naman kasi that time, what I'm saying is, it's just a preference for us na ang tawag namin sa mga may dwarfism ay little people. It's just a preference. Hindi siya batas na kailangan mo sundin. But, pinapakiusap namin na much better sana na iyon yung itawag. Not because nagiging pasosyal kami dahil gusto namin English. It's because masyado na kasing stagnant dito sa atin yung word na unano. And talaga namang ikaw pag nandun ka sa sitwasyon na yun, kahit walang ibig sabihin yung tao. Kasi yun nga yung sinabi ko kasi yesterday kasi na, may mga kausap ako na nagkaroon kasi siya ng activity yun sa swimming. So, yun nga yung sinasabi ko na regardless of parang dun sa tao na yun ay hindi harmful or wala siyang i-meant. Kasi dahil nga ako yung affected na talaga from the start, 50% of me, merong emotional something na ma-open up dun sa sa word na yun. So, kahit sabihin ko man na I'm okay, part of me is not talaga. Yun. Like, okay, I can totally relate somewhat. I mean, I can't say that na iintindihan ko talaga kasi like, I can't I will try to understand. People will try to understand where you're coming from. Pero ikaw naman talaga yung directly talaga who's dealing with the situation. But I remember when I was a little girl, nakikipag-away talaga ako sa mga kaibigan ko kasi yung ipo-point out ng mga kaibigan ko, pungkol or something like yung nagka-polio. Makipag-away talaga ako, sasabihin ko, alam na niya na putol yung paa niya or something, tapos ipo-point out mo, how did that help that person? Yung parang ganun. So, naiintindihan ko. Nira-rub on your face pa talaga. So, yung particular person na yun, did that person eventually stop or you eventually blocked? Block. Block na lang talaga. Yes. Kasi wala kaming ma-achieve. Wala talaga. Kasi talagang point niya versus my point. Hindi din siya papatalo. Talagang nakikita ko naman na intellect. Kumbaga, may intelligence siya. Matalino talaga siya. But the point is, ang sinasabi ko is hindi lang naman yung medical basis or yung kung ano may nasa book. It's a personal experience kasi at saka yung personal din na damdamin. Dapat naman,
tayo talaga mga tao, like no matter ano yung mga preference natin, kung ano ba yung pinanggalingan natin, how we were raised, the respect always has to be there. Kasi yung hindi mo naman, there are some people na hindi nila maintindihan yung pinanggagalingan mo kasi wala silang respeto sa'yo. Same goes for, di ba, like magrespetohan na lang sana talaga tayo. But let's go back to your like your existence dito sa social media. Was it, kasi di ba sinabi mo kanina, your first video that you posted here on TikTok was Ken swimming. Nung time na yon, intention mo ba talaga na ang existence ng Canes and Fam is to spread awareness about Ken's situation? Ano lang din yun eh, blessing in disguise actually. Kasi, nung siya months old, so talagang super private pa lang kami. Nagkataon kasi nung time na yon is, parang 1-year-old siya nag-pandemic, di ba? So, lahat tayo na-stuck sa bahay. Kasi hindi kami eto parang segue lang, pero merong point din. Hindi kami makalabas, yeah. Kasi, so, ako everyday ginagawan ko siya ng video. Parang na-mute ka, sis. I can't hear you. No, I was just waving hi to Okay. Chester. Palagi kasi nanonood. Hi, Chester. Okay, go ahead. Okay. Sorry, sorry. So, yun nga. So, everyday nagbi-video ko. Kasi yung family namin nasa Bulacan. So, malayo kami. We're in Batangas, diba? And, parang nakikita ko, sabi ko sa sarili ko nun, one time naisip ko, gusto ko i-share sa iba yung journey ng baby or bata na midwiferism. So, they will know ano ba yung nangyayari sa kanya. Kasi, wala tayong masyado, diba? Wala tayong masyadong knowledge here in the Philippines na yung about dwarfism. Kasi, hindi siya open even before, diba? Yung kumbaga parang most of may mga ganong parang tinatago pa. Kasi yun yung kwento sa akin yun yung kwento kasi sa akin nung staff ko dun sa spa na si Melay na parang nung bata, kasi siya 30 na siya. So, parang nung bata siya, hindi siya masyadong ino-open ng parents niya. Which is, definitely, hindi naman na bad thing. Kasi, kumbaga, alam kasi ng parents na ma-judge yung anak nila and of course, mabubuli on some point, diba? Kaya lang, for me kasi, gusto ko talaga na ipakita yung ano ba meron sa mga midwife or ano ba ang meron sa mga dwarf. Kaya ba nilang gawin yung ganitong bagay or kaya ba nilang gawin yung ganitong bagay? So, nung time na na-start ng social media sa TikTok, tapos sabi ko, maraming nanonood. Sabi ko, uy, ito yung gusto ko kasi gusto ko nga mag-spread ng awareness. Kasi parang, meron kasi akong sis na parang frustration parang dream ko noon nung nag-work ako na gusto ko maging motivational speaker. So funny. Pero gusto ko talaga. Gusto ko literal. Gusto ko. Tapos, so parang every time na nakikita ko may message and then nare-replyan ko siya video message. Tapos feeling ko, I said something good. So parang yung part of me na gusto ko maging motivational speaker. Natutupad ko yun. On a different way nga lang. Hindi yung tipong about work, about your career or anything. Pero natutupad ko pa rin yung part of me na pangarap ko na yun. Okay, pero yung time na yon, parang saka lang siya nag-sink in na, oh, okay, like, I wanna do this. Like, I wanna use this platform to spread awareness about Ken. Yung para makarelate yung mga ibang parents who are also dealing with the same thing. Okay, now, so you said, ilang years na kayo? 2 years na kayo naggaganito sa TikTok. How about sa other social media platforms? Ayun. Sa Facebook kasi, I tried last year na gawan siya ng page. And then I realized na parang hindi siya ganun kadaling i-penetrate. So sabi, nag-focus ako sa TikTok. And eto, again, by accident na naman, last November, may nag-viral din siyang video about naman sa swimming din. Kaso nakakatawa kasi parang, kaya, naging funny yung dating. Kasi yung sa video, humingi siya ng tulong. Nag-swimming siya, kasi
Nag-swimming kasi siya. Doon kami somewhere in Nasugbu noong time na yon. Nag-swimming siya, then maraming tao sa paligid. Tapos kami, hindi pa kami nagsuswim kasi hindi pa kami nakapag palit ng damit. So, tinitingnan lang namin siya. Tulong-tulong, sumigaw siyang ganyan. Ang daming lumapit. Tapos sabi ko talaga, wag niyo po tulungan. Sabi ko, alam ba nakakita ng nanay na imbes na sabi na tulungan yung anak ko, kabaliktaran sinabi ko wag niyong tulungan kasi nga po sabi ko marunong po kasi siyang lumangoy. Nakakatawa pagkasabi niya ng tulong, lumubog siya and then umahon siya dun sa pool na parang walang nangyari. So yung mga tao parang nagulat na naman. So nakakatawa nun kasi with Facebook pala, kumbaga parang the more na maraming magbabash, na-share yung video, ilang days, like 3 days lang naging 5 million views niya. Doon nag-start yung naman namin with Facebook. So parang ayan, ang dami na agad niyang follower from 3,000 na I work pa talaga na yung parang follow for follow just to gain followers. And then dahil sa isang video na yun overnight, nag-gain agad kami ng almost more than 10,000 followers noon overnight lang. Okay, let's talk about yung swimming niya. At what age siya natuto lumangoy? Yung sa pag-swim niya kasi talaga, wala talaga akong exact na time frame. Pero 2 years old siya when sabi niya sa amin, later. Oh, sige, wag na. Sige po. Sige po, sige. Ang hirap pag walang yaya. Anyway, yun nga, 2 years old kasi siya. Nakikita namin na gusto niya na yung parang yung basic lang ba na nagpapadel, yung gano'n nagpapadel and then nagkikik. So ginagawa namin on one side ng pool, magaganon siya may nakaabang do sa other side. So 2 years old siya noon nag-start siya na ganon. Kasi sabi nung coach sa amin talaga, ang advantage talaga kay kids, hindi siya takot sa tubig. Kasi since nung baby siya, lagi ko talaga siyang binababad sa tubig hanggang sa lumaki siya. Tapos, yun pala, kasi ang goal ko nun mapalakas yung baga niya. Kasi sa may mga dwarfism kasi, ang dami di bang medical concerns. Like sa ears, prone sila sa infection. Sa lungs din nila, prone sila sa pneumonia. Tapos, may bawal o hindi bawal, prone din sila for obesity kasi nga chunky yung body nila, ganyan. So maraming health concerns. Pero ang naisip ko kasi that time, magfo-focus ako nung something na I know na kaya kong gawan ng paraan. I know na pwede kong palakasin sa kanya. So yung swimming, naging talagang routine namin daily o kaya naglalaro siya sa timba, ganyan. Not knowing na yung palang ginagawa ko na yun, it helps pala na ma-develop or yung improve yung balance niya. So, even yung paglakad niya, naging maganda mabilis yung niya, paglalakad. So, medyo na out of na ako. No, it seems like yung pagsiswimming niya is na-discover mo lang that it would actually help him. Tapos parang bonus na siya kasi he loves to be in the water. Oo, ganun talaga. Yun talaga yung nag-start kami. Kaya every time na minsan may gumagawa din ako ng video na yun nga yung sinasabi ko na especially yung katulad ko kasi sa totoo lang sis, marami din parents na may dwarfism na wala din silang idea how to handle yung sitwasyon. Kasi nga sanay naman tayo talaga na like ako, second time ko, kumbaga bunso ko siya, dalawa anak ko. Dun sa eldest ko, iba yung approach Alam mo yun? So, kay Keynes, 360 talaga. Kasi parang, I have to research things para sa kanya. Kailangan kong mag-research. Yung one. Sorry.
I'm sorry na interrupt yung ano. Kasi pag ano, naggaganito ako, I set Okay. my life goal to just one rose. Kasi kung merong Okay. magbibigay, I would rather have the people, the viewers give to my guest. Ayoko naman mag-set ng goal ng pagkalaki-laki. So one rose lang. Thank you. Okay. Okay, Ayun, kaya pala tumutunog. Okay. Ayun, saan na ba tayo? ganito na lang. Okay. Okay, so you discovered na yung swimming pala is nakakatulong kay Ken Ken. Before mo na-discover yung swimming and everything, because I'm sure you are exposed to other parents who are also dealing with the same thing. Meron ka bang nalaman from other parents na syempre magchichikahan kayo like, oh, this is what works for me, this is what works for my child. Meron pa bang ibang other activities that like Ken can do na makakatulong sa kanila other than swimming? Hindi ko masabi na activity. Kasi kumbaga, kung ano man yung pinapayo ko talaga is based on personal experience, no? Pero talaga, kasi with Keynes, ang ginagawa ko, hinahayaan ko siya. Hinahayaan ko siya na gawin kung ano yung kaya na niya. Di ba tayo, as kumbaga yung like sa average height na kid natin, ang ginagawa natin, ginaguide natin sila. Like with walking, ganyan, di ba? Kumbaga tayo yung binibilan natin sila ng walker para matuto silang maglakad, ganyan. Or ihawakan natin sila sa arms para matuto sila na maglakad or maggabay. Kami, yun talaga yung sasabi ko na 360 talaga nangyari. Talagang, ang ginawa ko, inantay ko kung kailan siya ready. Kung kailan siya ready umupo, kung kailan siya ready tumayo, at kung kailan siya yung ready na maglakad. So, ganun yung ano namin. So, walang necessary na activity. Kumbaga talagang, ang gagawin ko lang, nasa bahay siya. Nung baby siya, like before siya mag 1 year old, meron siyang playpen. Hinahayaan ko lang siya mag-ikot-ikot doon, even sa ano niya, sa crib niya. Kasi na-strengthen yung legs niya. Alam mo yun, mabilis na strengthen yung legs niya. So, hindi kami masyado nag-walker kasi hindi naman, alam mo ba yun, yung tipong nagiging, noong time na yun, para akong inventor. Kasi, nag-create ako ng something na alam ko makapadali para sa kanya. Like, kasi meron siyang sandals na ganyan. Eh, hindi niya abot yung, yung paa niya dun sa walker. Ang ginawa ko, yes, nilagyan ko, di ba yung meron tayong puzzle mat, yung parang rubber? Yes. So, dinikitan ko, as in dinikitan ko yung ano niya, para maaabot niya. Yun yung una kong ginawa. Kaya lang, nakikita ko, hindi din naman niya gusto. So, kapag nakita ko na hindi niya gusto yung idea, nag-shift kami sa iba. One time naman, so baka ako ayaw niya lang doon sa walker, bumili ko na ibang walker. Yung maraming talagang flating. Kaso, hindi na naman abot yung legs niya. So, ginawa ko, yung pinakaupuan, tinahian ko siya para bumaba siya. Grabe. Grabe. Ganun ginawa ko. So, din nagagawa niya yun. Kaso hindi naman din niya talaga gusto. So, pag nakita ko na hindi siya, uncomfy siya doon, nag-shift kami sa iba. Pero kasi, nakakaano talaga doon, yung talagang kailangan mag-isip ko ng something na makakapag-ano sa kanya, na ma-feel niya na komportable siya, yung ganun. Kasi 'di ba like lahat naman talaga tayo like case to case basis. Iba-iba talaga. We are all unique from each other. But I want to talk about 'di ba like obviously you went through pregnancy and everything. I remember nung we interviewed you na ako yung nag-co-host with Sis Nance. Na itanong namin to siya sa'yo. And, you know, it would be great if you can share the same thing here sa pag-interview ko sa'yo. Nung yung pinagbubuntis mo si Ken Ken, anong ilang months ka nun na nalaman mo, you were informed about his condition? Nun ganito kasi yun. Nung pregnancy ko kasi medyo high risk. So monthly talaga nagpapa-ultrasound na. O pinapa-ultrasound ako ng OBGYN ko. Now, nung 6 months, sabi niya,
pag nag-turn ng 7 months, yung tiyan ko, kailangan ko magpa-congenital anomaly scan. Pero, so, nakaschedule na yung scan na yun. Pero, by 5 or 6 months, meron na siyang nakikita eh. Sabi niya parang maliit yung arms and legs nga, ganyan. Kaya lang, ayaw niyang mag-jump into conclusion. Kasi alam niya din na parang every time na pupunta ako sa kanya, para kung nagkaka-anxiety, tumataas yung BP ko. So, ayaw niya talaga akong biglain. Pero kasi, yung kasing nag-scan sa akin is ibang OB. So, hindi siya. So, nung time na yon ayun na, nandun na scan na ako. Parang uneasy siya. Nag-3D pa siya sa akin. Ginawa niya ako ng 3D. Tapos sabi niya pa nga parang, uy, nakalibre. Sabi niya, uy, nakalibre ka pa ha. Kasi siya, may iba daw yung payment dun sa 3D. Pero nun, may sense na ako na merong something talaga. So nung time na, yun na yung niya, yung parang findings. Nabasa ko doon, achondroplasia. Talagang wala akong idea sa word. Kasi talaga, first time ko siya, achondroplasia or achondroplasia. Yun. Tapos, nung tinanong ko siya, Doc, ano po ito? So, talagang straight to the point, sabi niya, unano. So, alam mo yung parang, boom, eto na to, yung reality mo. So, sabi ko po, paano po nangyari yun? Kasi nga, wala rin ako idea na it can happen kahit average height ang parents pala eh. Sabi niya, pwede naman kasi genetic mutation. Saka parang hindi kasi din ako naka-encounter na nakita ko na yung parents ay average height tapos little people yung anak. Never pa ako naka-encounter kasi nung before. So parang sa akin parang talagang question mark. Then, after nun, pababa, nung tapos na, parang naglalakad na ako pababa papunta sa car. Doon na, pumuhos yung emotion. Kasi syempre naiiyak ako eh, dahil ang daming tao, di ba? So, pero iba talaga. So, tawag. Kasi that time, yung kapatid ko yung kasama ko, hindi si daddy. Kasi parang nasa farm siya, may inaasikaso. So, pagtawag ko agad sa kanya, iyak na talaga. As in, hagulgol. Sobrang hagulgol talaga na, Daddy, unano daw yung anak natin, ganyan. Tapos iyak na ako na iyak. Tapos parang, pero alam mo ba, ang sarap ng feeling na yung talagang, yung better half mo is napaka-supportive. Ang sabi niya kaagad sa akin is, Mami, huwag kang mag-alala. Kahit ano pa yung baby natin, walang problema. Walang kaproblema. Alam mo yung the way na sinabi ko, yun talaga yung sinasabi niya sa akin, na talagang walang kaproblema. Kaya lang siguro, kasi ako, even nung bata ako, nakaranas din ng bullying with my weight, no? So parang for me, yun kagad yung fear ko. Natakot ako para sa anak ko. Natakot ako dun sa pwede niyang maranasan na bullying. Kasi yun talaga yung nangyayari. It's a fact talaga, diba? Na talagang marami nakakaranas ng bullying. Anyway, yun. So, nalaman ko nga yun yung time na yun. Emotional. Medyo, pero the time kasi talagang ang naisip ko, magpe-pray talaga ako. Tapos laging on the brighter side na iniisip ko, since nga maraming complication yung pregnancy, ang iniisip ko as long na healthy si baby, yun doon ako nag-focus. Pero at the back of my mind, idinadasal ko na sana na hindi yun yung reality niya. Yun. Pero full term mo siya pinagbuntis. Yes. Since nga na CS ako, pwede ko mag-schedule ng date, diba? So, sabi ni Doc, by July, ang gusto ko nga sana, July 13. Kasi July 13 yung birthday ni Daddy. July 13 din yung anniversary namin. So, para triple celebration. But my OB ayaw niya. Ang gusto sabi niya sa akin, ayoko na may kahati. So, talaga siya yung nag-decide, no? Para siya yung ano. Pero sabi niya sa akin, ayoko na may kahati si baby mo. Hindi maganda yung may kahati sa celebration, sabi niya. Sabi ko, sige po, Docs, 12 na lang. So, kaya naging July 12 ang kanyang, Okay, like when Ken was born, Sorry what po. was running in your head?
Kasi 'di ba like with me, I have 4 kids. Yung immediate talaga na feeling na cause you have meron siyang kuya, right? Yes. Who were there nung pinanganak mo si Kenken? Lahat sila nandun, kaya lang, syempre nandun lang sila sa labas. Nung time na, kasi ang laki ko talaga nun eh, sis. Parang nasa 90. Alam mo ba, nahihirapan yung anesthesiologist kasi nga CS ako. Anesthesiologist na, hindi ko alam kung ano ba yung ginagawa nila. Basta merong something na kailangan ano nila para masabi nila na sige itutuloy yung yung pag ng inject ng anesthesia. Noong time na yun, siguro parang ilang position ako. Tapos yung last is yung nakaupo. During noong time na yun, sis, alam mo ba, nagdadasal lang ako. Dasal lang ako ng dasal. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero hindi ko naramdaman yung pain ng sa anesthesia. Yung sa needle. Talaga. Oo. Hindi ko talaga naramdaman. Basta pray lang ako ng pray. Kasi di ba masakit yun? Sobrang sakit siya. Pero nung time na yun, hindi ko siya talaga nararamdaman. Tapos, nung okay na. Kasi sabi ko, Lord, sana po umukay na para malapit na mailabas si Kings. Tapos, mabilis lang. Ang nakakatawa nga kasi sabi ni Doc sa kanya, ang cute daw. Ang cute kasi late niya, tapos bilag na bilag yung mukha eh. Parang ganito lang, yung arms ko lang na to. Yun lang yung length niya. Tapos, hindi ko narinig yung voice niya. Hindi ko narinig talaga. Hindi siya umiyak. Pero nung kinukwento ni Daddy, nung nilabas na siya sa delivery room, tapos dadali na siya sa nursery, hinawakan niya, narinig yung sabi niya, uy, gumanon daw si Daddy. Umiyak daw to. As in, ang lakas ng iyak. Parang nakilala niya yung boses ni Daddy niya. Noong time na yun kasi parang, syempre, groggy ka pa, no? Doon ka muna sa recovery room. Dinala ko sa room namin, mga like around 6 na. Tapos after few hours or mga 1 hour, sinunod na siya. Balot na balot kasi siya nun, sis. So talagang mukha lang yung makikita mo. Ang sarap ng feeling kasi imagine mo, 14 years namin siyang hinintay na masundan, di ba? Talagang, kaya siguro, isa pang reason na yung mga moment na merong kang doubt na wala. Kasi yung alam mo talagang hinantay mo siya ng matagal. Yun talaga, yung love talaga yung nananaig nung time na yun. Tapos, sis, alam mo ba, after 3 days, nagkaroon na ako ng breakdown, yung realization na nung situation niya. Kasi, so the next day kasi, parang birthday na syempre birthday na ni Daddy, 13. And lahat ng family members, nag-celebrate muna sila outside before nila kami dinalaw or tiningnan nila si Kings. Alam mo yung happy sila, pero meron topic na ayaw puntahan. Yung may awkward silence. Kasi syempre, parang hindi lang naman ako yung nung situation eh. Sila din, di ba? Yes. Sige, lay down muna. Tapos yun, parang day 2 sa hospital or day 3, ayun, umiyak na ako talaga. As in, umiyak na ako. Kasi nakita ko yung legs niya, sis, na talagang nakabend. Tapos nakabalot sa lampin. Kasi ganun pala ginagawa sa hospital para yung medyo mas straighten yung legs ng bata. Ginaganon sa lampin, tinatali sa lampin. So nakita ko yun, parang eto na yun, totoo na to. Hindi na ako sinusugarcoat ni Doc. Kasi nung time na nasa tiyan ko pa siya, lagi sinasabi sa akin ni Doc ko na baka maliit lang siya. Sabing ganon, kasi nagda-diet ka. Yung ganon, hindi niya inaano sa akin. Kasi alam niya kasi na it can affect yung pregnancy ko eh. Na meron ako, pwede kong ano ba tawag doon? Yung ma-high blood, ganyan. So, iniiwasan ni Doc yun. So, nung ngayon na, yes. Ma-stress. Ayaw niya ma-stress ka. Yun, kasi nga nagpa-high blood ako, hindi ko alam kung bakit. So, nung lumabas na siya, at ayan na talaga, parang, wow, ito na to. Totoo na to. Hindi na to yung sinusugarcoat pa niya ako. Alam mo ba, in reality ha,
although I share it, pero hindi yung broad talaga yung idea. Talagang dumaan din ako sa depression, postpartum depression. Kasi alam niyo yung point na sa first month niya, hindi ko siya masyadong ina-expose sa iba. As in totally ang nakakaalam lang ng condition niya is yung immediate family ko, yung mga close friends. Yun lang, sila lang. Yung mga tropa barkada or mga wala, hindi nila alam. Siguro 1 month or 2 months na ganun. Kasi parang andun pa ako sa fact na mahal ko yung anak ko, pero hindi ko tanggap yung condition niya. Parang gusto ko tang yakapin. Thank you. Pero alam mo sis, ang kagandahan naman sa pangyayari sa amin, hindi tumagal before ko siya hindi natanggap. Kasi yung family members is so supportive. Number 1. Talaga, importante siya. Kasi alam mo yun, yung anak ko, stepson ko, mga pinsan niya na almost age niya, sabi nila, okay lang yan tita, okay na. Kasi first time sa family, 'di ba? So parang ang hirap talagang tanggapin. Pero yun, nakikita ko yung mga pamangkin ko, anak ko, tanggap nila. Eh, sino naman ako para hindi, 'di ba? Eh, ang babata ng isip noon. Tapos ako, ang tanda ko na, nasa point ako na parang nagkakaroon ako ng hesitation. Tinatanong ako na anak ko, ba't ako umiiyak? Emotional lang si mami ko, te. Yun, so parang iyon talaga ang sarap sa pakiramdam na alam mo na yung mga nasa paligid mo, tanggap nila. Kasi madali din sa'yo ang pagtanggap. So for me kasi, parang it took me like 2 months, okay na ako. May mga mamis ako na nakakausap na 1 year na, hindi pa nila ini-expose sa iba yung anak nila kasi meron pa silang fear talaga ng mga hesitation or mga ganyan. Tapos, ako ang bilis eh. Kaya, minsan may nagme-message sa akin, sabi niya, ito parang kumamis ko din dun sa non-org namin na group, yung Big Dreams. Sabi niya, Mami, nainggit ako sa'yo. Kasi parang ang saya-saya mo, every time, lagi mong pinopost si Kings. Kasi siya daw, until now, 1-year-old na, hindi niya pa na si Kings. Yung anak niya, hindi pa niya na ipapakita sa social media. So, doon ko naman na-i-apply yung experience ko, na-share ko din yung experience ko sa kanila, yung ganun na kailangan talaga ng family support. Number 1, if hindi matanggap ng family mo, kailangan sa'yo mag-start. Ganon sinasabi ko sa kanila. Kasi kailangan meron talagang root yung ganon na acceptance. Kasi nga, parang dito kasi sa atin talaga, parang pag ikaw may disability, instead na nagiging other way pa yung nangyayari, no? Yung imbis na mas unawain, ganyan, parang ang nangyayari, mas pa ng comedy or kakatatawanan. O ito. Pinagbibiinan pa talaga instead na intindihin yung ibang Kaya yun yung talagang fear ko, hindi naman talaga sa kung ano man yung yung talaga. Tapos one time pa may napanood din ako, parang months old lang si Keynes that time. Itong si Kaden or Quaden yung name niya, taga-Australia, na may dwarfism din. Na nabubuli siya sa school, tapos iyak ng iyak. Diyos ko, edi parang naisip ko, my God, ito ba yung magiging ng anak ko? Yung ganun. Tapos yun, going back nga, di ba sabi ko sa'yo, parang nagkaroon ako postpartum depression. This is true talaga. Na parang, na may bumubulong sa'yo, na, alam mo ba yung talagang, parang may bumubulong sa akin na, pupukin si Keynes. Promise! Pero, it's a good. Ito talaga yung maganda. Kasi, hindi ko in-entertain. Tapos, lagi ako nagpipray pag nakakaramdam ako ng ganun. Tapos, alam mo, iba talaga kasi. Parang, wala kang ibang naririnig, kundi yun lang.
parang walang ibang pumapasok sa isip mo. Tapos yun lang. Imagine mo, kasi di ba tayo as ngayon na normal na parang ang dami mong naiisip. Di ba? Yung mga ganun, mga naaalala, yun talaga, yun lang yung nararamdaman ko. Pero good thing talaga na yung prayer talaga. Every night, ganun yung nangyayari. For siguro almost 1 week. Oo, mga 1 week lang naman. Na parang may something na blanco and then yung nakakapag-isip ka ng hindi maganda. Nagpe-pray lang ako after nun. Kaya sa makakapanood nito at kung dumadaan kayo sa ganong postpartum, mag-pray po kayo. Sobrang nakakatulong. Kasi after ko mag-pray, yung talagang pray na, Lord, patawad po sa mga naiisip, pumapasok sa isip ko na negative. Ayoko pong gawin, mahal ko po yung anak ko. Yung ganun, pangit, di ba? Pero gusto ko kasing maano nila na it can happen talaga. Ang importante at ang maganda dun, ano ba yung gagawin mo about dun sa sitwasyon na yun? Di ba? So, ako after nun, after ilang days lang, weeks, ganyan, na-surpass ko siya. Yes, thank you po, RB. Nakikibasa ako sa comment section. Okay, so ngayon, how old na si Ken Ken? Ano na, he's turning 5 na this July. So, like, when you guys started here on TikTok, he was like around 3. Magti-3 siya nun. Ano yung difference when it comes to your day-to-day life before TikTok and right now that you guys are, kasi naalala ko before, sa hindi nakapanood last year, naalala ko before, kinikwento mo na pag pumunta kayo ng mall, maraming nakaka-recognize sa kanya. I mean, other than that one, ano yung difference before TikTok and right now? Sa totoo lang, hindi ko maano kasi imagine mo 2 years, 2 years old si Keynes. Tapos hindi kami masyadong lumalabas. So, parang bahay and ano lang kami. Kaya nung malaki na siya, parang iyon na yung naging ano namin. Yung parang, dahil nga sa toddler siya, 3 years old, parang iyon na yung naging start ng ano namin, ng life. Social media na agad, wala nang personal life kasi nga bata pa siya noon, 'di ba? Alam mo 'yun, yung parang talagang ang masasabi ko lang, mas marami talaga na nakakakilala sa kanya ngayon. Yan talaga. Kasi basta every time kahit nasaan kami, may nakakakilala na sa kanya. Tapos mas maganda ngayon kasi before kasi parang minsan ayaw niya magpa-picture. Ngayon iba, talagang sasabihin niya pa minsan pag sinabi na, "Hi, Keynes." Tapos siya pa magsasabi na, "Tara, picture tayo." siya na talaga nag-i-start. Oh my goodness, nakakatuwa naman. Okay, so, kasi di ba, like I said kanina, na naikwento mo before, na pag lumalabas kayo maraming nakakakilala and everything. Tapos you also mentioned kanina yung eventually this person you eventually block kasi di ba matigas ang ulo. Nakaka-encounter ba kayo ng ganun na in person na sasabihin sa inyo like yung negative? Or wala pa naman? Wala talaga in person. Basta pag nakita nila si Kane, sasabihin, or minsan may mag-a-approach sa akin, siya po ba yung yung sa TikTok, yung magaling mag-swimming, oo na lang kami, ganon. Pero talagang dati kasi, may time na in a place talaga, or may pupuntahan kami, na walang makaka-recognize sa kanya. Ngayon, talagang kahit saan kami, meron at least 1 or 2 ganyan na nakaka-recognize talaga sa kanya. So it seems like Ken is receiving a lot of love from everybody. Meron kang isang particular situation na naalala mo talaga that it stayed with you, like how, kasi I even talked about this nung time na in-interview ko si Magdalena Fox. I said na, I'm a friend of Aling Mirna, and she was like telling me that there are some people who would say things like mag-comment or mag-send ng message na sasabihin na
you know what, like I was going through depression and everything, yung parang konting-konti na lang, bibigay na and everything. But then when I see your content, it gives me hope. Meron ka ding mga ganun. Yes, sis. Meron talaga. Meron kaming followers sa Facebook na nag-undergone siya ng ano yun sa kidney? Dialysis. Yeah, dialysis. So, depress siya. Kasi kumbaga parang nahihirapan na yung body niya sa nararanasan niya, 'di ba? Tapos syempre yung back of your mind, parang iisipin mo hanggang kailan ba ako maglalas, yung mga ganyan. Talagang nagme-message siya sa akin na ang pampawala niya ng stress or depression si Keynes. Tapos one time nag-message yung anak niya na magbe-birthday daw yung mommy niya kung pwede na pag-greet. Then nag-greet kami. And then dito yung active din dito si Kuya Jerome niya. Siya din daw, yun talagang inano niya yun na dumating siya sa point na depression, lahat ng social media niya tinanggal niya. Tapos nung nabasa niya, nung TikTok lang yung niretain niya. So after daw a week na niretain niya yung TikTok, napanood niya si Keynes. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Marami kaming ganun sis, yung tipong, alam mo, pagod ako, pero nung napanood ko yung video mo, gumaan yung pakaramdam ko, or meron umiiyak. Noong time na yun, malungkot siya, umiiyak daw siya. Tapos napanood niya yung video ni Keynes, talaga namang gumaan daw yung pakaramdam niya. Kasi lagi siya nakasmile, di ba sis? Nakita ko sa mga video niya. Ultimo underwater, nakasmile siya. So parang iyon pa lang, nakikita pa lang nilang nag-i-smile, gumagaan na yung pakaramdam nila. Kaya alam mo ba sis, may times na parang ayoko na mag-social media. Dumarating ako doon, yung parang, kasi hindi dahil sa, siguro part of that is yung mga bashers. And then part of that, hindi talaga ako yung tipo na public talaga. Ma-private kaming tao din, yung ganyan. Pag nakakabasa ako noon ng mga ganon na nakaka-lift ng spirit yung mga videos ni Keynes or kung ano man yung mga pinagdadaanan nila ay nag-iiba. Yun talaga yung ko na, sige, ito yung way ni Lord para maparealize sa akin na you have to continue on. Kasi meron kang advocacy, meron kang kailangang ipakita sa mga followers mo or sa mga bagong makakapanood ng videos na to. Yung ganon. So right now, 'di ba, like parang ang main goal naman talaga ng channel ng Keynes and Fam is to spread awareness about sa condition ni Kenken. Meron na bang ibang parents na nag-reach out sa'yo na, or how many parents have reached out to you na sinabi nila sa'yo na, oh my goodness, like because of your existence, mas nakatulong sa akin. Like, I know like we are all different case-to-case basis nga. Pero meron nag-reach out na sa'yo ng mga parents na ganun? Meron, pero tungkol pa din sa dwarfism yung inaano nila sa akin. Yes, Yung tipo, sabi na, like ito si Mami, ang last name niya si Olarte. Dito talaga sa TikTok nag-start na sabi niya, nag-message siya sa akin na yun nga, na kasi siya parang medyo bata pa siyang mommy, tapos yung second na anak niya is may dwarfism din. Sa kanila, sa family niya, open siya do sa idea. But hindi, yung ibang family members niya is in denial, ganyan. Na sabi niya, Mami, nakikita ko, lahat ng nakikita ko ng ginagawa mo kay Keynes, talagang sinusundan ko. And yun, may times nang mingi din siya sa akin ng tip or payo. Ako naman kasi, basta yung may mga gano'n ng condition, talagang pinaglalaanan ko ng time to reply. Oo, kasi gusto ko din talaga nila na ayokong yung ibang parents, ayokong maramdaman nila yung naramdaman ko before. Kasi, ang guidance sa akin, medyo na si Keynes, 2 months na siya, 2 months yun. Nung naging member ako. So, sorry. Kasi may tumatawa. May tumawag. May tumawag. Tapos yun. May tumawag. Ano bang gagawin dito? Parang nag-uulit-ulit siya. Ano siya? Go out. Don't leave the live.
Parang, as if i-check mo yung Nakita messenger ko mo, sa live. tapos balik ka. I-check mo yung messenger mo, tapos balik ka. Okay. Ano ba yan? Sorry. There. Ah! Bumaba! May tumawag kasi. Di ba, Chester, ganun yung gagawin? Kunyari, mag-check ka ng other app, hindi ka bumaba, tapos balik ka ulit. I don't know. Some people said that that will work. Kasi anong nangyari, I can already tell na merong tumawag sa kanya. There. Paano ba to? There. Sorry. It's okay. I can tell na merong tumawag. Si daddy kasi pag nasa office talaga, pag ganitong before siya mag-lunch, ay tatawag. Ganon kami. So before you were cut off, you were talking about like the other parents na nag-reach out sa'yo. Yun. So, yun nga, talagang nagtatanong sila kung paano yung, like, kasi syempre si Kings medyo malaki na. Minsan may nag-approach sa akin na, Mami, paano yung ginawa mo dito sa part na to? Kasi minsan nag-aano ko na parang late daw yung development, ganyan. So sabi ko, Mami, ganun talaga. Kailangan lang tayo yung hindi natin sila pangungunahan. Minsan kasi yung parang, alam mo yun, nape-pressure sila sa milestone ng baby nila. Sabi ko, hindi ka dapat ma-pressure kasi iba talaga yung condition ng mga anak natin when it comes to mobility. Tapos sinasabi ko sa kanila, pero Mami, huwag kang mag-alala kasi napaka-smart ng mga yan. Ikaw pa maa-amaze. Nako, I can't wait. Sabi ko, yung kumbaga hindi ako makapag-antay na ma-experience mo din tong experience na naramdaman ko. Kasi talagang iba talaga sila. Super smart talaga. Hindi naman sa magpagiging bias dahil nanay ako. Pero talaga, kasi nakikita ko din yung iba naming members na talagang grabe. Nag-excel talaga sa school. Would you say that with the goal of your existence dito sa TikTok, would you say that by now, after being here for 2 years, na-accomplish mo yung goal mo dito? Yes, pero hindi pa talaga yung full na yung full talaga. Kasi kasi ako talaga nung start syempre parang gusto ko lang makita nila yung daily lives ni Keynes, paano ba gawin ng ganitong bata yung pag merong dwarfism, kung may limitations ba sila or not. Meron kasi akong gustong parang ma-achieve pa na when it comes dun sa yung bullying, yun talaga yung hindi ko pa masyadong na nahihit. Hindi ba? Kasi mahirap talaga yan. Kasi it starts at home Kumbaga, and minsan kasi yung mga nakikita ko na parang nagsisay ng hindi maganda kay Keynes, mga bata. Hindi siya yung minsan yung iba naman parang teenagers. Ito yung napapansin ko na group. Na lately napapansin ko na madalas yung hindi naman sa parang pinagtatawanan si Keynes. Parang for me kasi ang dating sa kanila, may dwarfism naman tong bata na to, bakit sumisikat? Or basta ganon. Alam mo naman na kapag yung may something na hindi nila magawa or hindi nila ma-achieve, nagiging fact yun para maging basher. Alam mo yun? Yung kumbaga kasi naiisip nila, ito perception ko lang hindi ko kung yung ba talaga yung naiisip nila. Kasi parang yung naiisip ko is, dahil nga yung anak ko ay may dwarfism, parang wala siyang right. Dapat yung parang siguro naisip niya, dapat ako to kasi normal ako Yung parang ganon. That is just me Baka, kasi kumbaga parang, hindi ko naman talaga, nababasa talaga kung ano yung nasa isip nila. Yes, tama, Miss RB, jealousy, nagsiselos. Yun nga. So, I've lost for words. Ano nga ulit? Sorry naman, ko yung sinabi mo kanina. About other people, like especially sa mga teenagers, what you noticed? Yun. Yeah. Merong iba na talagang ang dating sa kanila is natutuwa sila na wow, meron na siyang nagagawa na hindi ko nagagawa. Pero meron din naman na instead na
ma-amaze, dinadaan nga sa pangbabash. One time pala dun sa, sa Facebook, kasi, ang pangit nung si message, yung salita niya kay Kings. And teenager siya ha. Hindi, ako kasi, pag may basher, tinitingnan ko yung profile. Tapos nakita ko na parang siya pala ay recently lost her mother. His mother, yun. So, kaya siya in pain, kaya siya hater, kasi may nararamdaman siya. So, yun na naiisip ko ngayon na sa mga bashers, may something na pinagdadaanan sila. Kaya nagiging hater. Kaya lang, iniisip ko din, ang late pa nung anak ko, 4 years old pa lang. Diba? Para, kumbaga, okay lang na yung okay lang si mommy, si daddy, kasi talagang minsan playful kami, or minsan hindi naman din kami perfect na parents, okay lang. Pero yung yung anak mo na yung binibigyan ng ganong opinion, yun yung parang, hindi hate nagtataka ako, yung napapaisip ka talaga, na 4 years old, na masasabihan mo ng hindi maganda. Yun. It's really unfortunate because hindi kasi natin siya ma-comprehend because we don't think the way they do. Yung parang, ang hope mo na lang talaga is, sana one day, people will come to their senses and they will just start respecting other people's situation or nararamdaman ng mga tao. But with everything that you went through with Ken being 5 years old, pumasok na ba sa utak mo na one day I wanna write a book about this? Hindi siya. Like yun nga, like what you were saying, like in the back of your head, you're thinking of wanting to be a motivational speaker. Meron kang mga ganon to, like, I know itong social media platforms like TikTok, Facebook, and everything. This is such a big universe. I mean, TikTok alone is such a big universe. You can really use this app for the best way possible if you want to spread a message out there. But other than social media, meron kang mga naiisip na ganon. Like, I want to be like an instrument to spread out this message so much more, yung message na to. Sa ibang platform hindi talaga sis, kasi ako yung tipo ng tao na kung saan ako doon ako nag-stay. Hindi kaya nga one time sabi ni daddy, bakit daw hindi kami mag-YouTube? Sabi ko hindi ko pa kasi kayang i-penetrate yung mga ganon talaga ako. Although yung mga anak ko, hinahayaan ko silang mag-spread na yung, kumbaga, maging adventurous sa ibang bagay. Ako kung saan ako komportable, doon lang ako. So, sabi ni Joe, kagaya ni Kenny Pangilinan po, may book siya about autism. Mga ganon. Kasi di ba si Ma'am Shi, I mean, you remember Ma'am Shi, right? Ma'am Shi, pinapanood ko sila ni Kim. Oo. Kasi iba-iba naman, like what you said kanina, iba-iba naman talaga ang yun nga, case-to-case basis. I mean, even nga, di ba, like with our kids, we have 4 boys. They're like completely different from each other. Pero yung sa'yo kasi is like with Ken being 5 years old, ang dami mo nang, di ba, nag-invento ka na ng mga ganito, di ba? Like it would spread so much awareness for everybody sa sitwasyon na kagaya nyo. Yung sa akin kasi sis, kasi nga sabi ko parang 2 years na kami dito, pero parang most of the videos na ina-upload ko, parang naglalaro na lang kami, wala nang focus on some point. Alam mo, basta yun yung napapansin. Kasi ako yung tipo na parang, even ako, naboboard ako minsan sa video ni Kings, pag yun yung inaano ko. So, parang naisip ko, gusto kong maging seryoso naman dito sa paggagawa ng video editing na nakafocus talaga doon sa mga about dwarfism. Yun yung gusto kong maano ngayon. Kaya nga, nag-iisip pa ako nung paano ko sisimulan. Yung parang, gusto kong magsimula sa ganun, yung magkaroon kami ng storytelling sa social media on how we start
Yung parang video diary, ganyan, oo. Kasi wala kaming ganun, sisi. Yung tipo na 2 years ago, ganito yung nag-start kami sa ganito with just one video, etc. Yung mga ganun. Tapos, and then eventually, papasok yung ano namin na, kasi Keynes may dwarfism, ano ba ang mga parang complications ng may dwarfism. Yung mga ganun. Kaya lang kasi, andun ako sa point na ayokong magkamali sa ibibigay ko na idea. Kasi alam mo naman, ang daming perfectionist dito sa social media. Kasi Pag ang nagkamali ka. experience mo naman yun. Hindi mo naman siya sasabihin na ito dapat 1, 2, 3 ang gagawin mo, ABC. Di ba meron yung ano, what was it? Like, meron yung parang series na nag-viral dito sa TikTok. Something like about her husband or boyfriend cheating on her or something. Tapos naging series. Like, even yung mga celebrities. I don't know if you guys know what I'm talking about. Ano ba yun? I'm not aware. Or baka napanood ko siya, hindi ko lang alam yung yung pangalan, yung ganyan. Basta, you should do something like that. Kasi para masundan ng mga tao yung story. Kasi, I mean, 1 hour, like this interview like this, 1 hour is not enough for you to even like let it out there kung ano talaga yung pinagdaanan mo and all the way till he's 5 right now. Totoo yun, sis, kasi yesterday, meron kaming interview with Pinoy MD. Yung interview kasi nakafocus, parang ang topic niya is yung ano ba yung benefits ng, ng swimming sa mga bata. Alam mo ba, kagabi, nag-iisip ako, parang iniisip ko, sabi ko, parang ang dami kong hindi nasabi, na sana nasabi ko. Kasi kung saglit lang di ba? Yung mga ganun. So, yung sa ganun na idea ng series, maganda. Kaya lang, I don't know where to start kasi yung, alam mo yung time, and tamad ako mag-edit. No, like maybe you can start with yun nga, kind of like the same thing that you were saying kanina. Like you would start from, like sa pregnancy mo kay Kane, tapos all the way until he's 5 right now. Tapos it will just come to you. I have a feeling that it will just come to you kasi ang mga tao they're very interested and grabe naman, cute naman talaga si Ken. Susundan naman talaga ng mga tao ang storya nyo. O saka kasi gusto ko din na yung tipong mga questions, siguro yun din yung mistake ko. Kaya ang dami ring sa comment section na nagtatanong kung, kasi nga hindi ako mahilig masyadong madaming information on one video. Like, ang dami nagtatanong, ilang taon na ba siya ngayon, or meron po ba siyang condition na ganito, or may sakit po ba siya. Hindi ko kasi yun nilalagay sa caption every time na nag-aano ko ng video. So, yun din yung mistake ko. Kumbaga, yung hindi ko pa on one video, hindi ko ginagawa na informative yung video. Alam mo yun? So, siguro yun talaga, hopefully, yun yung ma-accomplish next time. That would be really nice. But okay, you said something kanina about like you're there in the Philippines. Tapos you mentioned something about like diba sa Philippines parang the awareness is not really all out there yet. Diba? Like even till this day na you've been here on TikTok for 2 years, meron ka pa ding mga nare-receive na mga comment na parang hindi nila naiintindihan. If there's one thing na gusto mong like sa government, sa Philippines government, if there's one thing, like let's say for example, you're given the power now to do something na ma-apply mo sa Philippines government, in particular sa situation mo, what would it be para makatulong sa mga parents like you? Siguro parang magkaroon sana ng agency talaga na nakafocus. Hindi lang for dwarfism. Although meron tayong mga agency for that. Mga government agency. But then, the focus is wala doon. Kumbaga parang masabi lang na meron siya. Alam mo yun, yung tipong sana kahit papano magkaroon tayo ng kahit man lang policy na equal opportunity. Yan. Yung panganay ko. Yung equal opportunity or kasi ang kulang talaga yun din yung nasabi ko with with dun sa interview yesterday na
able sila. Hindi sila disable. I swear, hindi sila disable. Kasi kaya nila eh. Kaya talaga. The thing is opportunity. Sana yun yung medyo ma-focus ng ang government natin na kahit papano meron tayong rules na equal chance sa lahat. Na yung tipong kapag kunyari, may in-applyan yung isa, may dwarfism siya, may in-applyan siya. Nakita niya na lahat ng credentials niya is pasado dun sa hinahanap. Alam mo yun, yung tipong magkaroon man lang ng tipo na may say kami, may yung may dwarfism, may say na pwedeng mag-go against na, ito yung ano mo, ito yung credentials mo. Bakit hindi mo ko, pasado ko, lahat yan check sa akin, pero bakit hindi mo ko tinanggap? Yung tipong ganun. Yung tipong meron ding boses, yung mga may dwarfism, sa ganong say, hindi yung, kasi like eto sis, yung staff kong isa, si Melay, active din siya dito, si Miss Dwarf. The moment na nag-reach out sa akin is yung time na talagang in need ako ng mga employee for the spa. Sabi niya sa akin, ang sakit sa dibdib pag naalala ko yun. Kasi ang sabi niya sa akin, ate, meron po ba kayong trabaho na pwedeng i-ano sa akin? Kasi po, kahit anong gawa kong apply, hindi nila ako tinatanggap. Tapos tinanong ko siya, ano ba natapos mo? Graduate siya ng college with a degree on finance. Alam mo yun, di ba? Ang galing. Pero sabi niya kasi po, kahit anong gawin kong apply sa iba, hindi nila ako tinatanggap. Meron po, tapos di ganito, kwento niya ganito meron po akong in-applyan na parang shop na nagbebenta ng mga cellphone. Nung first time na nag-apply siya daw doon, hindi siya tinanggap. Ang katwiran, hindi siya college level. So, ang ginawa niya, nag-aral siya para makatapos ng college. Bumalik daw siya doon. Tapos, parang, nakalimutan ko yung sinabi niya na reason sa kanya, pero hindi pa rin siya tinanggap. Parang the employer just came up with a random excuse para hindi siya tanggapin. Exactly. Pero parang sabi ko, ang sakit. Parang, ganito ba mangyayari sa anak ko? Kahit anong effort niya to be somebody, pero although we're on social media nga nun, pero syempre hindi naman kami forever in social media, di ba? Paano naman kung kunyari, di ba? Yung parang, pangit, ang pangit. Sabi kong ganun, ang sakit sa loob ko na hindi ko nga kaano-ano yung bata na to eh. Pero ang sakit for me na ganun yung nabasa ko sa kanya. Binabasa ko lang Siguro kung in person pa talaga, lalong sumakit yung loob ko kasi nga alam ko na ganun. Sana ganun eh. May rules tayo na when it comes sa employment, kapag yung pasado ka sa requirements na hinahanap nila, oo, yung tipo na kapag hindi ka inano nung employer, pwede kang mag-contest, yung alam mo yun, kasi wala talagang boses. Tapos kaya yun yung naging isang reason ko now na kaya talagang kinuha ko siya as my employee. Kasi nakikita ko able siya. Kaya nga 'di ba, sinasabi na disable, no. Able siya. Kaya nakikita ko ang talino niya. Alam mo, one time, nakita ko, may pinagawa ako sa kanya. On her own, nagawa niya, mas na-exceed niya pa yung expectation ko. Kaya, opo, sagot, ko lang yung comment ni Shadow of Yourself. Kahit anong talino at achievement, di pa rin matatanggap. Totoo naman. Sa BPO daw. Yes, that's true. Like si Miss Jamie Bear, ganyan. Kaya lang, not all kasi ng diba? Not all is talagang fluent with English. That's the problem, diba? So, Kaya BPO, walang problema. Kaya ako Oo. nakuha sa kwento mo is yung sinabi mo na graduate siya sa finance. Ang hirap kayo ng math, uy. Tapos, diba? Parang alam ko is financial management yung tinapos niya. Kaya when it comes sa math, wala siyang problem. Natatawa nga. Meron pa akong kwento kasi minsan yung yung kasamahan namin niya sa doon sa spa, tinototal. Hindi na siya naggamit ng calculator. Talagang automatic sabi daw,
Ang galing mo naman, hindi ka nag-calculator. Sabi sa kanya, naririnig ko eh. Ganon sila, matalino talaga. Basta kailangan lang talaga ng sana is mas malawak na pangunawa. Kasi of course, with may problem with mobility. Pero that doesn't mean na hindi nila they cannot get the job done. Kaya nila. Yeah. Ganito na lang before we end. If there's something that you can say sa, I mean, including na lahat, like sa parents, same as you, who has a child like Ken, and even sa mga bashers who doesn't understand the situation, what can you tell them? Yeah. Sige, simulan natin sa mga bashers. Hopefully, sana ito na general, hindi lang sa katulad ng anak ko na midwiferism. And basta yung alam mo yun, yung tipo na may makikita sila na something nakakaiba doon sa tao. Know their story muna. Kasi like with Keynes, sa totoo lang, lahat ang midwiferism, ang dami nilang medical concerns. 'Di ba? Yung kumbaga, yung tipo na may yung itsura nila magkakaroon na ng issue, tapos pati with their health, tapos pagtatawanan mo pa. Yun sabi kanina nga, yung sana yung konting respect. Hindi lang to with dwarfism lahat ng mga nakakaranas ng mga ganitong pambubuli. Sana alamin nyo muna yung story nila. Kasi ang nauuso ngayon with social media, nakita yung video, nakapag-comment na agad, nakapag-create na agad ng story. Ganon, diba? Napaka ng ganon. Tapos, sa katulad kong parents na merong mga PWD na kids, ito yun at sinasabi ko even before, simulan natin sa simula. Mas pairalin natin yung pagmamahal kasi doon talaga nag-uugat. And magiging domino effect na yon na pag nakikita ng tao kung gano'n natin tinitreasure yung family natin, yung anak natin, ganon din yung magiging attitude nila. With parents naman, sana na ito kasi, yun nga, yung hindi ko masyado palang na kanina, no? Yung sabi ko yung sa mga parents na, yung mga bata. Kasi minsan kasi, nagiging, din nila, nanggagaling din sa loob ng bahay. Kung ano man yung nagiging ugali ng anak. So, be mindful po. Yes, okay na tayo ay may work. Kasi minsan yung hindi mo masisisi kasi naging busy sa work ang magulang, di ba? Kaya ganun din na hindi sila nakakapag-focus sa nakikita nila sa anak nila. Pero from time to time, check on your kids. Kasi dun, mapapansin nyo naman if parang nawawala na din sila sa kabutihang asal. Madali naman yun kasi mapapansin nyo naman the way na magsalita yung mga anak natin. Ganyan. So, for me, sa pamasasabi ko sa mga kapanood nito, marami po tayong mga vloggers ngayon na may mga PWD, like may mga autism, cerebral palsy, dwarfism. Marami po tayong mga vloggers na ganun lately. Panoorin nyo po kasi you will know their story. Ang ganda rin po kasi kaya ako mahilig din ako manonood ng mga katulad ng ganun nila. Kasi magkakaroon kayo ng learning. Yung kahit yung mga may Down syndrome, ang gagaling ng mga natin ngayon, ng mga content creators natin na nakafocus sila dun sa condition. Kasi hindi lang it's about maging sikat dahil syempre, alam mo naman pag social media yun ang sinasabi nila. Pero na-i-explain nila yung condition. And with that, nagiging mas knowledgeable tayo, nagiging mas respectful tayo kasi na-person natin na nauunawaan yung condition nila. Na ganito pala pinagdadaanan nila. Tas kasi dito kasi sa atin talaga, 'di ba? Babalik ako dun sa dwarfism. Dito kasi sa atin, ang nangyayari is naging kinamulatan natin na ang mga dwarf ay comedians. 'Di ba? Yung lagi na lang sidekick sa movie. 'Di ba? Tosis. Ganon lagi eh. Kaya ako gusto ko sana na mas yun yung papalasis yung isa kong gusto ko kaya lang hindi ko palang makausap yung dun sa Big Dreams for Little People na sana next time we can feature yung mga successful na dwarfs. Maraming successful na dwarf. I can Diba? imagine one. Yung sa Game of Thrones. Oh my Yes. gosh.
'di ba? Although nandun pa rin siya sa show business, pero yung with acting niya talagang exceptional. May mga ano kami na doctors dito sa meron akong isang friend sa Facebook na may dwarfism siya pero doctor siya. 'Di ba? So nakakatuwa. So yung mga ganun something, kaya alam mo, minsan may nagtatanong sa akin kung gusto ko daw bang maging, kung, syempre nandito nga sa social media, parang ang expectation nila is para makita na ano, ma-discover, ganyan, maging artista, inyo. Hindi ko kinuklose yung idea, no. Pero kasi mas gusto ko kasi si Keynes maging successful. Kasi gusto ko ganun yung maging mindset ng mga co-LP niya. Na mag-focus sa maging professional, yung mga graduate na ganun, 'di ba? Kung yung tipong makikita sila sa lahat ng industry, 'di ba? Yung sa medicine, corporate world, business, yung mga ganun. Gusto ko yun yung dream ko sa lahat ng midwiferism, na maging successful sila and then makita ng tao how talented they are. Na hindi lang sila pang ganito, pang TV, pang comedy. Kasi yun yung nakagisnan talaga natin eh. Kumbaga parang naging circus talaga on some point. Kasi di ba noon, pag ang tawag pa nga nila is midget, which is a no-no talaga, yung word na midget. No-no. Huwag po natin gamitin yung word na midget. Little people po. Kasi iba po ang meaning ng midget eh. Pag tinignan nyo sa dictionary. So parang, parang wala siyang, walang nakakaganda dun sa word na yon. Kaya lang iyon yung ginamit noon sa Amerika. I don't know if talagang doon nag-start. Pero as per Little People of America, ayaw na nila yung word na midget. Little people talaga po. Or dwarfism. Or people with short stature. Yun yung mga ginagamit nila ngayon na terms. Siguro nasabi ko naman na lahat. And sobrang thank you for this opportunity. Hold on. Meron ako. Because you said about dreams. I was actually gonna end it, but I wanna ask this. Kasi, I mean, Ken is only 5 years old. Diba? Like, he's way too young to think of what he wants to be. Pero ikaw, as his mom, ano yung dream mo para sa kanya? Ako talaga, to be honest, yun yung nasabi ko kanina. Gusto ko siya maging professional. Gusto ko siya makagraduate. And kasi, yung father-in-law ko nasa line sa custom yan. So gusto ko siyang mag-custom ad. Yun yung pangarap ko sa kanya. Alam mo ba, minsan sinusugarcoat ko siya, sabi ko na pag yun, kasi ang dami niyang gusto eh. Gusto niya maging pulis, natatawa kami. Gusto niya maging pulis. Sabi ko, oo lang ako. Kasi I know naman na hindi. Pero syempre, wag nating, yun yung sa ibang parents, wag po natin basagin yung pangarap na anak natin. Oo lang tayo. So yun, gusto niya daw maging pulis. Sabi ko, sige, paglaki mo. Pero sinasabi ko sa kanya na, dun ka, kasi lolo niya nga is in custom. So sabi ko, yun private company, hindi siya yung sa government talaga. Sabi ko, na pagka ganito ko kasi maganda din yung earnings dito. Sabi ko sa kanya, makabili kang sports car. Kasi gusto daw niya sports car. Sabi ko, makabili ka ng sports car dito. I know, parang katuwaan lang. Pero kung ano man yung gusto ng anak namin, of course, nakasunod kami. Pero if I were get to choose, gusto ko talaga siya na professional talaga. Sa business talaga, kasi doon naman ng line ng family na sa business. Sana yung mga katulad ko din na, yes, parents na may anak na dwarfism, aim high para sa anak nyo. Ngayon pa lang, na kayo ng educational plan para hindi nyo problem ang college nila. Okay, like your husband has been very supportive. If he's watching right now, ano yung message mo para sa kanya? Kasi the way you laid out the story, like ever since pa talaga sa beginning, he was always optimistic and he was always positive about the whole thing. Yes. Para kay Daddy, thank you so much. Kasi isa talaga sa naging foundation ko. Kasi mahirap, kasi meron ako na experience na may mga mami na hindi ganun ka-supportive yung daddy, 'di ba? Especially hindi siya, sabi ko nga, hindi siya madaling hindi siya madaling tanggapin kasi nga
parang feeling mo may mali sa'yo, ikaw yung may mali. 'Di ba? Kasi ikaw yung nag-bear nung baby eh. Pero hindi pinaramdam ni daddy sa akin yung ganun. Kaya sobrang thank you kay daddy. Don't get me wrong, hindi perfect ang relasyon namin. Pero we're, yes. Nothing is perfect talaga. Kami nga ni Greg, nag-aaway din kami minsan. Pero what's important is yung love nandun at hindi nawawala. Lalo kung alam nyo na yung ang nagiging common denominator niyo is pagmamahal din sa mga anak. Kaya dapat talaga sa mga parents na dumadaan ng yung may mga ganito, may mga disability or PWD, lagi talaga nakasupport ang family para ang mami talaga, kasi siya talaga magbe-bear ng lahat ng ng ganyan. Talagang kailangan suportahan natin para hindi din naman makaapekto sa nila, sa mind nila yung ganun. Pero again, thank you so much sa asawa ko. I know hindi niya mapapanood to kasi hindi naman siya active in TikTok, kumbaga sa Facebook. Pero I know sa YouTube you're going to upload this naman. Sa YouTube. Yun. So daddy, I love you. Okay. I always start with, hi, my name is Jenny. This is my voice, Clean Catch voice. I'm sure you know this by now. Please do us the honor, Canes and Fam. Kibali, ang gagawin mo is, depende kung gabitin mo yung Viol or Canes and Fam. Sabihin mo, hi, my name is, this is my voice. Tapos you can say whatever you want to say about you. Okay. Sana, ulit? Ay, ba yan? Ay, sorry. No, it's okay. It's okay. Paano ulit? Sorry. Hi, my name is. So it's either you use your name Viol or Canes and Fam. And tapos, let's say, for example, sasabihin mo, hi, my name is Viol. This is my voice. And then you can say whatever you want to say about you. Okay. Hi everyone. This is Viol of Canes and Fam. Hello LP Fam. And this is my voice. Sorry, napo-forgot ko. No, kasi ang palagi ko kasing ini-explain is, di ba, like what I said kanina when we started. Ang Clean Catch voice kasi is lahat naman talaga tayo merong mga boses. So yung parang finale na pa-end na. Okay. Sorry po. No, it's okay kasi like we can all use our voice and you can say whatever you want to say about you. Ganon, yung hi, my name is Viol, this is my voice, and then say whatever you want to say about you. Ayun. Okay, sige. Hi everyone. This is Mommy Viol of Canes and Fam. This is my voice. I hope our story will give inspiration sa lahat po, especially sa may mga PWD din na mahal sa buhay, na kung ano man yung pinagdadaanan natin with our kids, dapat mananatili ang pagmamahal. Yun po talaga. Love lang talaga. Core value is love. Thank you sa opportunity na to, sis. Feeling ko parang, alam mo yun, parang ang dami kong sinabi, may mga parang meron akong ideas na hindi ko pa, or yung question na hindi ko masyadong nasagot. Pero this gave an opportunity para sa akin kasi ang dami kong gustong i-share na may times na hindi ko nagagawa. Kasi parang I have a lot on our plate na parang minsan yung uploading ko is because just to sustain yung followers dahil gusto nila ng videos ni Canes. Parang medyo nawala ako doon sa focus. So, itong interview na to made me realize na may iba pa pala akong goal. Nawawala kasi ako sa goal ko. No, I So, thank you so much. The thing too is that we have to love what we're doing. Kasi pag hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo, parang, it's such a dread, yung parang ganun. Kasi kami din ni Greg, like, di ba, like, most of our content is all about, like, skits and everything. Yeah. Sometimes we take a break, like, for a day or two, just to, kasi yung parang, you have to keep on posting content, yung mga skits and everything. But then, i-segue ko na lang ha. If, sino ba yun? Modern Nanay. If Modern Nanay is watching this, or kung sino mang nakakapanood nito na follower ni Modern Nanay,
segue to ha, hindi ko talaga makakalimutan. There was this one time, di ba, umuwi si Alimena sa Philippines. Yeah, oo. It stayed with me yung sinabi niya, yung nagchichikahan sila ni ate. Nasabi ni Modern Nanay na pag dumating yung time na when she's making a content or videos na parang nawawalan siya ng oras sa mga anak niya, she doesn't want to do it. Ever since na, I mean, I've been like devoting like a specific time for family and everything kami ni Greg. Pero ever since nakita ko yun, it really stayed with me. Na I want to reach out to her and thank her na salamat kasi sinabi mo yun kasi it really made me realize more na family naman talaga tayo. Like, what is it about, paano naman pong magagawa ka ng content kung napapabayaan mo yung pamilya mo? So, I totally get what you're saying. Salamat din. Thank you. And thank you sa pagpa-unlock sa interview na to. I'm sure maraming naka-learn ng mga bits and pieces, not just specifically about dwarfism, but all about life din. So thank you for giving your time para sa interview na to. Yes, anytime sis. Noon nga time na nakikita ko na, wow. Kasi, napanood ko din yung video nyo before sis na your, parang broadcasting ang mo dito sa Philippines before kayo nag-met ni Greg. Tama ba ako? I work as a radio journalist. I sent myself to college. Kaya sabi ko, wow, kumbaga, kumbaga yung social media nila sis is i-apply niya na rin yung niya, yung kumbaga yung pinag-aralan niya. Kaya sabi ko, natutuwa ko every time na nakikita ko yung mga na-interview mo, like last time, di ba, si Leticia, kaya lang talagang hindi mo kami, talagang pinapaiyak mo kami lahat. I know. Nag-sorry nga ako sa kanya doon kasi I was just asking a question. Actually, ano bang tanong ko sa kay Leticia? Meron ka bang naalala na something na it stayed with you, that inspired you? Kasi di ba, like, she has like, my goodness, 3.36 million subscribers on YouTube. Tapos yun, I guess obviously that was like the first thing that hit her mind na yung bunso niyang kapatid. And I was like, sandali, sorry. Nag-message ako sa kanya, I'm sorry kung naging emotional siya, but, like, di ba, It's a nakakalipot. good thing sis, kasi minsan we just need to, yung express yung emotion natin, yung mga ganong part natin na hindi natin nasasabi on a regular basis or yung kahit even on our own social media. Ang ganda din na merong point na nasasabi namin yun. Kasi hindi ko, pina-follow ko si Leticia pero hindi ko napapanood siya na yung ganon na moment. Mas lalo naman si Miss Catering. Uy, kapila, ilang beses na kami nag-live ni Miss Catering at saka ni Alimirna. Nung in-interview ko siya, I was so shocked. Like, Miss Catering is very emotional pala talaga na tao. And isegue ko na lang din, that time na umiiyak siya, yung tao talaga na pumasok sa isip ko is si Miss Kim Gorgeous. Kasi, di ba, tinulungan talaga niya. So, kung nakakapanood siya, I don't know why I'm getting emotional. Kasi naalala ko kasi yung time na tinulungan niya talaga si Miss Catering. And I was actually thinking of reaching out to her na, yun nga, Parang magpapasalamat. I see someone na, yung, di ba, nagkakaroon ka ng parang video na inaano mo kung sino yung pwedeng i-interview. Parang people like na interviewin mo rin siya. Kasi there's always two sides of the story di ba? So, maganda na yung, kasi like ako, although nasabi ko in a hapyaw way about yun sa postpartum, pero ito talaga, first time ko na, of course, wala naman talaga masyado interview, but then, yun talagang nasabi ko, yun talagang whole story, ngayon pa lang. Kasi hindi siya something na, di ba, hindi siya something na nakakahiya di ba? Kasi parang may negative thought ka about your kid. Pero gusto ko siyang i-share. Kasi gusto kong maging foundation din yun na makakadaan na sa ganun na dapat ina-accept mo yung reality kasi it happens. But, you have to do something about it. Like nga, yung mag-pray, like yung what I did, nag-pray. Dapat positive pa rin yung makukuha mo out of that, diba?
Oo, kasi like when you shared that, as much as it was hard for you to share it, meron kasing nakakarinig ng mga story just like the way you shared your story na parang, oh my gosh, I wasn't alone. Meron pa palang other people na At hindi dumaan pa. talaga, ano ha, di ba? Yung hindi talaga lahat nagsishare na nararanasan nila. Kasi nahiya sila eh. Tingnan mo, tuloy, what happened is dahil itinitake nila yung negative, I mean negative, hindi nila masabi sa iba, nahihiya sila, nai-endure lang sa sarili. Tingnan mo, di ba nagkakaroon tayo ng cases ng, alam mo na, yung unaliving, tapos pati yung mga kids na dadamay. We could go on and on about this, but thank you so much. I know you're busy, wala ka pang yaya dyan. But so much, this has Anyway, been... nakatulog ang aking binabantayan. Siya yung napagod sa akin. Ayaw ko kong pansinin. Ay, matulog na lang ako. Thank you talaga, Cecile. It's such an honor, and thank you for putting your time. Kasi like I've shared this so many times. My language of love, according to Greg, and I believe in, is spending quality time. So when it comes to people's time, and like I really value people's time. So thank you talaga, like priceless. Like every time meron akong guest dito sa Clean Catch Boys, I really appreciate you guys na naglaan talaga kayo ng panahon para dito. Kasi you could have been like doing something else with your time, but you're here to share your story. Ganun. Thank you. Ay, meron lang pala sagutin ko lang yung ni Chester. Sabi niya, if mayroon daw kaming parenting advisor, wala po eh. Personal experience. Diba? Ang galing. Darna. Darna Viol. Wonder Woman. Saka talaga pag kasi siguro yung mahal mo yung ginagawa mo, syempre mahal natin ng mga anak natin. Iba yung magiging outcome. Positive talaga ang makukuha mo dun. Kasi siguro dahil nga yung sa postpartum, kaya nasabi niya yung advisor. To be honest, kaya nyo, on a perspective na nanay, kaya natin makalet go dun sa na yun. Kaya natin makalet go. Kasi iba ang mommies. Kasi nga, nakita nyo, pag napapagsabay nyo lahat eh. Basta, of course, kailangan may prayers pa rin. Prayers and love ng family. Kasi minsan mawawala ka na talaga sa focus. Even, kahit yung love sometimes, yung parang lahat parang ayaw mo nang gawin, pwedeng dumating tayo sa ganun eh. So pag ganun, rest lang, pray lang. Hindi po ako madasaling tao. Hindi po ako yung super, ano ba tawag doon, yung religious, hindi po. Oo, pero sa pray talaga, yun talaga lahat. Lahat ng problems mo, pag di mo na kaya, ipag-pray mo and it will all go talaga. Yun lang. Talaga sa time. And I wish you all the best. And, you know, Ken is such a sweet boy. I'm sure hindi ka magkakaproblema sa kanya. My God. You guys watch yung mga videos ni Ken, matutuwa talaga kayo as in. Yes, tingin sa RB. Tapos ang ganda nitong na to, and I'm looking forward sa iba mo pang may interview. Kasi ang ganda. I'm also like meron na din ako mga lineup na mga not just Filipinos, yung mga big creators din. Nice, the spices. Congratulations. Actually, sabihin ko na lang dito, nagchikahan naman tayo dito. Ay, sorry. Nahulog ako. What happened was, hindi na talaga sana ako magla-live this year. Aha. Tapos, di ba, meron yung plano na interviewin si ate, Aling Mirna ni Tony G. Yeah. Tapos, hindi nangyari kasi hindi nagtugma yung mga schedule and everything. Tapos, sabi niya, bakit hindi ka na magla-live? Interviewin pa ako ng Clean Catch channel. Doon nagsimula. Nag-message nga ako sa Sana minsan, parang ang sarap-sarap talagang kausap din ni Aling Mirna sa live. Sana makapag-live tayo. Pag minsan nakita ko kayo, pwede ba ako mag-join? Pag minsan nakita ko naka-live kayo nila, Miss Catering or kaya sila Aling Mirna, pwede bang maki-join sa live nyo one time? I'm sure she's open for it.
Pero yun nga, like it started with her, tapos sumunod si Ness. Sino pa ba? Alimirna, Nez, si yours truly, Nez. Risnek, Miss G, Miss Katie Ring, Ripple Time, yung non-Filipino, yung big creator din, even sa Instagram. Si Steve Wiltz, Magdalena Fox, si Angie, Yun, nakita ko yun si Magdalena. si Leticia. Ang ano talaga, ang kinilig talaga ako is si Leticia at saka si Yes. G. Oh my gosh! Naman, diba? Ang tagal na sa social media ni Leticia. Pero ang galing kasi napaka-humble, no? Ala! Sige na! Sige na, sis. Sorry. Thank you again for your time and nag-enjoy ako. Although, napaiyak ako at pulang-pula ako sa... Pero thank you sis again for your time. Kasi before na sabi ko, sana mag-message si sis sa akin. Kasi interview niya rin ako. Sabi kong ganyan. Tapos parang a day or two, nakita ko na yung message mo. Promise, din talaga. Yan yung sinasabi na yung ano ba yung tawag doon? Greg has a thing about it. Yung you're thinking of something or somebody, tapos biglang-bigla nag-connect yung waves ng Parang, universe. sabi niya parang telekinesis, ganyan. Sabi ni RB, mental telepathy. Something like that. Yung power ng universe. Kasi I was already thinking Totoo yun about it. talaga. Inisip ko talaga yun. Promise. Talaga, this is so much fun. Yung may yung mga segue, but very informational. Thank you. Okay. Sis, talam na. Tapusin na natin to kasi kanina pa tayo nagpapaalaman and then may biglang... Thank you sa mga nag-engage sa comment section. Thank you sa mga nanood. Have a great night, everybody. We'll see you again on my next interview. Thank you. We'll see you guys. Bye-bye.